Nang wawalang hiya talaga tong China. Isang linggo nang labas-pasok tong Chinese Coast Guard monster ship na to sa ating EEZ. Mapapalayas man tapos kinabukasan nandyan na naman. Nagpupumilit pumasok sa West Philippine Sea. 24 oras na nga tong sinusundan ng BRP Teresa Magbanwa at hindi pinapadaan. Pero nang lumayas na ang monster ship, sinamantalang umuwi muna ng tinuguri ang pinakamalaking barko ng PCG, BRP Teresa Magbanwa, dahil nagkaaberya ang ating barko. Pero agad naman tong pinalitan ng BRP Gabriela Silang para bantayan din at hindi papasukin ang mga Chinese. BRP Teresa Magbanwa experienced overheating of its auxiliary engines. That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near. Kayang mapagbanggaan ng BRP Teresa Magbanwa sa barko ng China ang monster ship. Pero ito ay pinalit ng BRP Gabriela Silang mas maliit to. Pero binigyan din naman ni Commodore Tariela na kahit gaano pa kahigante yan, handang pigilan at harangan niya ng PCG. Dapat ganyan lagi Philippine Coast Guard. Huwag kayong matakot may pagbanggaan sa China. It's worth noting that despite of the discrepancy of the size of the monster ship, whether it's a 44-meter vessel or an 83 or 97-meter vessel, the Philippine Coast Guard remains to be committed in deploying our vessels and making sure that we can be able to effectively and vigilantly monitor the presence of the China Coast Guard vessel within our own exclusive economic zone. Baho de Masinloc nga ang may pinakamayaman sa isda. Tinatayang toneto-niladang isda ang nahuhuli dito araw-araw. Ito ang dahilan bakit ayaw bitawan ng China ang Baho de Masinloc. Nanindigan naman ang Philippine Coast Guard na kung babalik man ang mga Chinese, handa kaming itaboy sila minuminuto at oras-oras. E papaano na lang kung maggain tayo ng hingganting barko na yan? Ano kaya ang isasagot ng PC? They want to normalize ang deployment ng China Coast Guard dito sa area na to. Kapag na-alter nila yung status ko na yan, that will already be operationalized. It will be easier for them to say na for the past so many days and then months and then years, matagal na kami nagdi-deploy ng Chinese Maritime Forces dito. And that is the reason why it is important for the Philippine Coast Guard vessel to challenge the China Coast Guard vessels on a day-to-day basis. Araw-araw, oras-oras. It's important for us to do that. Walang Chinese maritime militia ang pumapasok sa EEZ. Bakit? Dahil yan sa archipelagic silo. Pwede kasi silang arestuhin ng Philippine Navy pag illegal tong nangisda. Yan ang dahilan bakit walang naglalakas loob na Chinese maritime militia ngayon. Puro malalaking barko lang ng Chinese Coast Guard ang nanghihimasok at ipinapadala. Sabi ng China siguro na this is the way for them to counter etong newly enacted domestic law natin. Secondly, kung maalala natin last November or early December, the Chinese government also filed sa United Nations sinasabi nila na meron silang territorial sea limits as well in Baho de Masinloc. Alam naman natin sa kanila na they never really hesitate to violate any domestic or international law. What if na lang talaga mapikon tong mga Chinese at banggain tayo niyan? Ano kayang gagawin ng PCG? Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba ang inyong salobi.